So yun, mga kababayan, mga kabarangay, magandang morning na naman. And syempre, happy Sunday po sa atin lahat. Kumusta po kayo, mga kababayan? Excited po ang team. Alam niyo po ba kung bakit? Actually, kararating ko lang kagabi, galing na Makati. Pero ngayong umaga ng linggo, babalik ulit kami ng Makati. Dahil mayroon tayong, may natanggap tayong message na talaga namang hindi ko lubos akalain na mapipili tayo or mapapasama tayo or magkaka-interest sila sa mga kwento siguro natin na ipinapalabas or sa mga ginagawa natin. Hindi pa natin alam, mga kababayan. Pero kung gaano ka-excited ang inyong lingkod, syempre, mas excited tong ating mga boys. Di ba? Ayan. Kaya sana gabayan ni Lord yung biyahe namin sa araw na ito. Dahil, mga kababayan, gaya ng aking sinabi, nakatanggap tayo ng message na gusto raw tayong ma-meet ni Ma'am Karen Davila. No? Kaya, thank you sa mga taong sumusuporta at sa mga taong nagmamahal sa Team Daddy Frankie. Tuloy-tuloy lang po tayo gumawa ng mabuti. Tuloy-tuloy lang po tayo sa paggawa para makatulong sa kapwa. At si God na lang po ang bahala kung saan niya tayo dadalhin. Basta ang alam ko, gumawa lang tayo ng mabuti, si God naman ang magbibigay din sa atin ng mabuti. So guys, samahan niyo po kami at sana maging maganda tong event na mangyayari. Let's go guys! Ready na kayo? Yes, po! Okay, mag-pray muna tayo. Siyempre, dadaan tayo sa simbahan dahil linggo ngayon. Okay, that's it. Yes, po. Ingat sa driver. Maraming salamat, mga kababayan. Samahan nyo kami sa biyahe namin na ito. Abangan nyo yung dulo ng video ito. God bless po. Maraming salamat. Let's go! Thank you po. Salamat, sir. Picture na. Sige po. No problem po. Alam ko may nakikita ko kayo eh. Salamat. Salamat po. Salamat po. Thank you po. Hi po. Sige, sir. Idol ka ni Lolo ko eh. Wow. Taon-taon niya. 1, 2, 3. Isa pa po. 1, 2. Thank you po. Sige po. Hi, ma'am. Sige, ma'am. Isa pa po. 1, 2, 3. Tatlo kayo. 1, 2, 3. Okay po. Thank you po. Thank you, ma'am. Sige, ma'am. Sige po. Hi, ma'am. Salamat, ma'am. Thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat. Hello po. Kumusta po? Nice meeting you, sir. Nice meeting you. Pangalan niyo, sir? Marvin. Oh, sir, Marvin. Ano po ako, employee sa isang company dito. Then, nag-volunteer po yung company natin. Oh. Nagdadala kami dito ng mga employees para they understand also yung urban farming, tapos yung mga strategies. And para ma-appreciate nila yung ginagawa ng mga farmers. Oh, galing, ang ganda. So ako nag-volunteer po ako free time. Nice meeting you, sir. Ito, dami yung followers sa Facebook. Salamat po. Nakita ko Facebook. Thank you. Taga saan po kayo? Pangasinan po. So ano po yung pangdalag ko? Oh, yes, Pangasinense po. Mga Ilocano. Nakakaintindi ng konti sa Ilocano. Pero Pangasinense talaga.
Tapos paano niyo po sila nasama sa... Kasi parang grupo na po. Yes. Oh, team kami. Sila yung mga cameraman, editor. Iba mga roles. Yes, may kanya-kanyang trabaho lahat. Tapos driver, ganun. Tapos kasama na sila sa content. Yes. Tumutulong sila. Lahat sila may mga kanya-kanyang Ano po yung pinaka-favorite niyo sa mga naging contents? pinaka-favorite ko sa content. Yung mga imposibleng yung mga Challenges? Opo. Tatalon sa... Hindi naman. Yung mga sinusukuan na ng pamilya, yung mga taong kinakatakutan, may depression, iniiwasan ng karamihan. So pinapakita niyo na nakaya pala. Yes. May hindi imposible. Tama. Lahat na posible. Galing. Nice meeting you. Salamat. Daddy Frankie, ano ang pinagdaanan mo sa buhay mo kaya naisipan mo na kapag nag-YouTube ka ay pagtulong ang ginagawa mo? Kung sa pinagdaanan sa buhay siguro, sobrang hirap. Sa pag-YouTube kasi hindi naman sinasadya yun kasi wala akong idea dyan sa social media before. Dahil ako'y mahirap na tao lang talaga. So, na-encourage lang ako nung sinabihan ako ng anak ko na, Papa, napakarami mong tinutulungan or maraming pupunta dito sa bahay. Bakit hindi mo itry pumasok sa social media para mas makatulong ka pa? So, nag-try ako, kaya nanguha ako ng mga kasama dahil wala naman akong alam talaga sa computer. Ano ba talaga ang trabaho ni Daddy Frankie bago ka naging vlogger? Nagluto ako sa Japanese restaurant. Nag-start ako bilang dishwasher hanggang sa naging head chef ako. 18 years ako sa Japanese restaurant. Ayun, after kong makapagtrabaho ng 18 years, gumawa ako ng sarili kong canteen dito sa Makati. And then, nakapagtayo rin ako ng Japanese restaurant dito sa SBMA, Subic. Ayun, pero kasaweng palad nung pandemic, sinara ko, nagsara. Pero nagput pa rin ako ng other business. Supplier ako sa mga Japanese restaurant until now po. Until now. So, Yes. meron ka pang negosyong pagkain. Yes. Oo. Pero nung nawala na ang mga restaurant mo, sinubukan mo ang pag-vlog. Yes po. Nakakaawa. Bigyan natin sila ng pansin. Pero bakit yun ang umantig sa puso mo? Saan mo nakuha yung empathy na yon sa matatanda? Ako kasi mapagmahal ako talaga sa aking lolo't lola, sa magulang, dahil laki rin po ako sa lolo't lola. Nung nakita ko na nakatulong ako, sabi ko, masarap pala sa pakiramdam na kahit in a little way, nakatulong tayo. Then, na-inspired na rin ako na alam ko natutuwa si God sa mga ginagawa ko. Awa ng Diyos, nagtuloy-tuloy hanggang sa hindi ako tumigil. Gusto ko talaga nakakapaggawa ako ng mission na para kapulutan din ng iba. Gaya din ng may mga kababayan tayong nakakulong na dyan, depression, sinukuan na ng kanilang mga pamilya, parang imposible na sa kanila. Pero tinry namin ng aking team na paggamot sila, unti-unti. So awa ng Diyos, sa ilang taon namin pagcha-charity, marami na kaming napagaling, then naibalik na sa kanilang pamilya. Kaya masaya ako sa ganon. Ano ba ang nangyari sa buhay mo kung bakit tila napaka-spiritual mong tao? Malapit ka sa Panginoon. Yes po. Kasi ako po si Frankie. Gusto mo ba magpari noon? Hindi naman po. Talagang laking hirap talaga. Nakapag-asawa ako noon, taga Bisaya, and then sa kasawang palad, nagkasakit siya, namatay, nakapag-asawa ako ulit. So doon ko naranasan yung sobrang hirap talaga nung namatay yung asawa ko. At doon ko rin na isip kung paano tumayo sa sarili, kasi nung namatay yung asawa ko, 3 yung anak ko that time, naggagatas pa sila. So wala palang imposible kung magtitiwala ka kay God. Siya mismo ang gagawa ng paraan hanggat hindi ka sumusukong ititiwala sa Kanya. So, naging single father ka noon. Yes po.
How difficult was that? Ikwento mo. Sobra. Hindi ko alam kung paano ako magsisimula kasi nung last night ng asawa ko, and then hanggang sa mailibing na siya kinabukasan, yung anak kong bunso, nag-aaral pa lang siyang maglakad. Sabi ko, Lord, paano ko kaya i-manage to? Ultimo magpalit ng pampers ng anak ko, hindi ko alam. Tapos paano ko sila bubuhayin tatlo, nagtatrabaho ako. Yung anak ko noon, maliliit pa talaga. So, sobrang hirap po. Pero gaya na sinabi ko, hanggat may tiwala ka kay God, hindi ka pala niya pabayaan. Sabi ko, sige Lord, bahala ka na po sa akin kung saan mo ko dadalhin. So yun, iniwan ko muna yung anak ko, nakiusap ako sa kapatid kong panganay. And then nagtrabaho rito sa, that time dito na ako sa Little Tokyo, nagtatrabaho nung time na yun. Tapos uuwi ako every month. And then, pag day off ko, nakita ko yung mga anak ko, sobrang hirap. Nilipat ko na naman sa mother ko. After 6 months, hindi pa rin ako convinced sa mga anak ko. Nag-rent ako dito sa Makati. Nag-hire din ako ng mag-aalaga ng mga anak ko. Yun, awa ng Diyos, unti-unti kong na-survive sa tulong ng Panginoon. Wow! At ngayon, 5 na ang anak mo. Yes po. Meron ka ng bagong asawa. Yes po. Unang-una, what was it like meeting your wife today? Ano yun, sagot ba sa dasal? Yes. Kasi bago ako mag-asawa ulit, pinag-pray ko din yan eh. Kasi siyempre, tao lang din tayo, kailangan din natin kasama sa buhay. So nag-pray ako na, Lord, bigyan mo ako ng sign na makahanap ako ng mga kasama ko ulit. Ayun, nakilala ko rin siya. So, parang nagkaroon kami ng good tandem kasi yung asawa ko accounting siya. Honestly po ako, hindi naman ako tapos sa pag-aaral. So good thing talaga na bigyan ako ni Lord ng partner na mabait, maasahan din sa negosyo. Ako kasi malakas ang loob ko sa pagninegosyo. Ako yung taong strong sa lahat ng bagay. Sa hirap lang ng buhay talaga noon. Kaya hindi kami nakapag-aral talaga ng tapos. Oo. Ngayon, nagninegosyo ka pa ng pagkain. Yes po. As you said, tuloy-tuloy pa Yes rin, po. no? At nag-YouTube ka. Yes. Bakit di mo ginamit ang pagiging cook o chef sa YouTube? Bakit di pagkain ang naging focus? Mas masarap para sa akin kasi, honestly, kaya ako pinasok ang pag-YouTube para makatulong. Mas masaya ako na kapag pasaya ng tao. Yung pag may tinulungan ako, naiiyak sila sa tuwa. Mas masarap sa pakiramdam kasi kung ano man dumating sa akin, kung ano man meron ako, talagang sobrang thankful na ako kay God eh. Alam kong maliit na bagay lang kung ano man meron ako ngayon, pero para sa akin, pinagpapasalamat ko na lang ng sobra. Kaya gusto ko na lang pong makatulong kahit papano mag-share sa mga blessing na meron ako. Sa mga una mong nagawang storya, sino ang natulungan mo who really impacted your life? Sa mga nauna, marami na akong natulungan. Pero may mga napagawan ako ng bahay, especially si Steph, na talagang takot sila sa magulang nila. Pero kinausap ko sila. And then, pinagawan namin ng sariling bahay. Sino ang talagang na-touch ka sobra dahil nagbago ang buhay niya? Si Nanay Miguela, napulot lang namin siya sa Batangas, nadaanan namin. Ilang taon na daw siya doon na takot yung mga tao. Pinakatakutan siya dahil nananakit. Pero nadaanan lang namin yon, and then sabi ko, balikan natin. Binigyan ko una siya ng siopaw, pinanawagan ko. And then may nag-message na matagal na pala nilang inahanap yon. Tapos ang naghahanap, nanay niya na senior na. Tapos hindi ko muna binigay, pinagaling muna namin. Tapos nung gumaling na siya, binigay ko sa kanyang nanay. Sobrang iyak nung nanay at tatay na halos lumuhod sa akin sa pasasalamat. So, napakalaking tulong yung nagawa ng team. Pagtulong ang motibo mo, pero may ilan, inaakusahan ka na scammer ka daw. Oo, pag nababasa mo yon, how do you feel? Para sa akin kasi tinatawanan ko na lang yon. Yung mga taong nagsasabi ng scammer, hindi ko pinapatulan dahil hindi pa nila ako kilala.
Ang sinasabi ko lang, pag napanood nila yung mga ginagawa ko, magbabago ang isip nila. Natural lang po yun, pag first time nilang makilala ang tao, may judge agad eh. Isang video pa lang nakita nila, may comment na agad. But doesn't that hurt you? Isipin mo, you're doing something good and then aakusahan ka that you're scamming people. Tao lang ako, para hindi masaktan. Nasasaktan din po ako. Pero gaya ng sinabi ko, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya tuloy-tuloy lang ako. Now, may mga fake pages na Daddy Frankie. Ang dami. Humingi ng GCash, Opo. mag-donate. What are you gonna do with that? Ginagamit ang pangalan mo. Kaya nga po, ang aking mga editor, ang aking mga kasama, sila yung inutusan ko dahil sila yung nakakaalam dyan na para i-track, para pa-stopin sila. Wag silang gagamit ng pangalan ko, wag nilang gamitin sa masama. Yun. When people say that you do poverty porn, are you familiar with that term? Yes po. Poverty porn. Taking advantage of those who are poor, making it very tabloid-like. Naranasan rin namin yan sa telebisyon, di ba? May akusasyon na Yes. ganun. Anong pakiramdam mo? What is your response? Minsan masasaktan ka, pero para sa akin kasi, kung hindi natin to gagawin, like me, kagaya ng mga taong natulungan ko, sige, sabihin nila, poverty porn. Pero isa lang iniisip ko kung hindi ko ginawa itong ginagawa ko ngayon, sino ang nakatulong kay Kuya Oliver? Sino ang nakapagbigay ng bahay? Hindi ko na sinasabing nakatulong sa lahat. Example, sa mga natulungan. 'Di ba? Sino ang gagawa? Kaya kahit anong sabihin nila, basta para sa akin is alam kong nakatulong ako, deadma po. Binansagan kang anak ng Pangasinan. Yes po. Anong feeling mo na binansagan ka nun? Masaya kasi very proud yung mga kababayan ko sa Pangasinan. At yun, kasi totoong taga Pangasinan naman ako. Diyan ako pinanganak. So, happy. Tinutulungan mo mga homeless, mga depressed, mga nakakulong na nakalimutan. Ito ang sinabi ni Jesucristo sa Biblia. Di ba nung tinanong, Lord, when you say help me where? Di ba sabi ni Lord, when you feed the hungry, you give water to the thirsty. Do you believe you are doing Christ's work? Yes po. Kasi kahit maliit na tulong lang yan, sabi nga nila, yung nadapa lang dyan na tao, tulungan mo lang mga tayo, ay sumunod ka na sa batas ng Panginoon. So, yon mga kababayan, mga kabarangay, no? Awa ng Diyos, natapos po yung shoot natin with Miss Karen Davila. Maraming salamat po.